Nag-umpisa ang ating kwento sa isang binata na nakatingin sa isang litrato, at ito pala ay kanyang kapatid na nawawala ng matagal na panahon. Ipinakita naman ang nakaraan na 3 taon ang nakakalipas, kung saan namatay ang kanilang ina dahil sa paghahanap sa kanyang kapatid na nawawala. At nakita natin na parang nagalit ito sa kanyang kapatid dahil ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina. At isa pala itong sundalo. At sinasabi niya na sumuko na siya sa paghahanap sa kanyang kapatid. At sinabi niya rin na wala na siyang dahilan na bumalik pa sa Korea. Dahil nadestino pala siya sa Africa. At ipinakita naman ang eksena kung saan mukhang nakarating na ang binata sa tutuluyan nito. At may hawak itong isang box. At binuksan niya ito at sinabi nito na ito ang huling bagay na hawak ng kanyang kapatid bago ito nawala. At nawala pala ito habang gan-agawa ng isang movie, at nakita niya naman ang isang pocket watch na lumang-luma na, at naalala niya na siya pala ang nagbigay nito sa kanyang kapatid biglang isang good luck sa kanyang entrance exam. Bumalik naman sa alaala ng binata kung paano niya ito ibinigay sa kanyang kapatid. At makikita na masaya ang kanyang kapatid sa kanyang binigay na pocket watch. At nagpasalamat pa ito. At makikita rin na sobrang mahal nila ang isa't isa dahil sa kanilang asaran at kulitan. At makikita na nalulungkot pa rin ang binata sa pagkawala ng kanyang kapatid. At bigla itong nagulat nang napansin niya na sira na ang pocket watch at bigla itong nagulat nang biglang nagsalita ang pocket watch. At mukhang ito ay isang record na mula sa kanyang kapatid, at sinasabi ng kanyang kapatid sa record kung natagpuan ito ng kanyang kapatid. Ay ibig sabihin ay hindi na siya party ng mundo na ginagalawan ng kanyang kapatid. At nagulat naman ang binata kung isa lang ba itong hallucination. Nagsalita ulit ang pocket watch at ang record at sinabi na pasensya na at hindi pa ako nakakabalik dahil hinahanap ko pa ang gamot na makakapagpagaling sa kanilang ina. At mukhang hindi pa alam ng nawawalang kapatid nito na wala na ang kanilang ina at sinabi rin sa record na sana ay makabalik din siya agad. At nag-flashback naman ang eksena noong October 9 taon na 2013. Kung saan ipinakita ang bunsong nitong kapatid na dumalaw sa kanilang ina, at may bigla itong natanggap na isang mensahe at sinasabi dito na kung matatapos niya ang laro ay magkakatotoo ang kanyang wish at tinanong nito ang bunso nitong kapatid kung gusto ba nito dumalo sa laro at sinasabi naman ng binata na kahit anong bagay ang kanyang gawin basta makakatulog ito para gumaling ang kanyang ina ay gagawin niya at bigla nitong tinanggap ang alok na tapusin ang laro at lumipat naman ang eksena sa pagdaan ng ilang araw October 12, 2013. Kung saan ay nananaginip ng kung ano-anong bagay ang binata tungkol sa mga elf dwarf, at sa mga dragon ipinakita rin sa panaginip ang isang napakataas na gusali pati na rin ang isang gamot na kanyang gamutin ang lahat ng mga karamdaman, at bigla naman ipinakita ang mga alaala ng nangyari sa kanyang kapatid na nawawala at makikita sa alaala ng kanyang kapatid ang mga halimaw at mga digmaan na sobra nitong ikinagulat. At nung bumalik na ang binata sa sarili nitong pag-iisip, ay nakita naman niya ang isang board sa harap ng kanyang muka, at nagtanong kung ito ba ang tinatawag nilang status window, pero parang katulad lamang ito ng isang mobile game sabi ng binata, at ipinakita rin na binigyan siya ng system ng mga kapangyarihan katulad ng isang pagiging cold-blooded mata ng isang dragon kahit paglakas ng katawan pa ang dinig at pang-amoy ay ibinigay sa kanya ng system. Bigla naman nagsalita ang binata, at sinabing okay kung nandoon ang kapatid ko ay pupunta rin ako hindi ko pababayaan ang kapatid ko. Lumipat naman ang eksena kung saan naglalakad ang binata, at may nagtanong sa kanya sa cellphone kung gusto ba nito na kumain sa labas. Ngunit sinabi lamang ng binata na ayaw niya, at kaagad na pinatay ang tawag, at itinapon din nito ang kanyang cellphone sa basurahan, at ipinakita rin ang laman ng kanyang bag ng mga kutsilyo at iba pa at sinabi ng din binata na gusto niya sana na bumili ng mga baril ang granada sa isang black market ngunit kulang na siya sa oras. At ipinakita ang binata na nagnolalakad sa isang parke, at bigla nitong nilabas ang pocket watch, at pinaikot bigla naman may mga itim na pumalibot sa binata, at lumabas ang isang malaking pintuan na itim,
At bago siya pumasok ay pintuan ay nagpakilala muna siya. At siya pala ang ating bida na si Cha Jung-woo. At nang makapasok ito sa pintuan at sinabi ng system na ito ang floor number 0, at nagsalita naman ang binata na tatawagin na lamang natin sa pangalang Jung-woo, at sinabing katulad ito ng nakita niya sa journal ng kanyang bunsong kapatid. At ipinakita-kita rin ang iba't ibang uri ng tao na nakapasok sa pintuan, sinabi rin ng binata sa kanyang bunsong kapatid na huwag mag-alala at malapit na siyang dumating sa kanya. At bigla naman itong kinuha ang isang maskara na puti, at agad na sinuot, at sinabi niya na ito ang simula ng kanyang bagong buhay sa bagong mundo, at may bigla naman na nagsalita, at nagulat ang binata kaya kaagad nitong itinaas ang kanyang kutsilyo. Ipinakita naman ang nagsalita na isa pala itong kulay green na halimaw, at sinabing nito sa binata na kung pwede mo bang ibaba ang iyong kutsilyo, at sinabi rin nga halimaw na nice to meet you, ako nga pala ang floor manager, at ako rin ay isang guide, at mukhang tadhana ang ating pagkikita, sabi ng halimaw, hindi mo ba ako papalakpakan? At nagtanong naman ang halimaw sa binata kung naniniwala ba ito sa kanya. Nagsalita naman ang binata at sinabing kung advice ito galing sa manager ay magtitiwala ako. At makikita natin na nag-uusap ang dalawa, at nagbibigay naman ng impormasyon ang halimaw sa binata tungkol sa mga palapag, at mga at kung saan ito magsisimula pati na rin pagdating sa mga score at mga reward. Nagsalita naman ang binata at nagtanong kung hanggang kailan siya dito. Nagsalita naman ang halimaw at sinabi nito sa binata na mayroon lamang siyang 30 days o isang buwan, at tinanong ulit nito ang binata kung gusto pa ba nito pumunta sa next round. Dahil sa karamihan sa pumupunta ay grupo-grupo pero ikaw nagpunta ka na nga iisa, malakas ang loob mo para sa isang bata, sinasabi ko na rin sa'yo na delikado dito. Nagsalita naman ang binata at sinabing alam ko. At bigla naman pinitik ng halimaw ang kanyang daliri at unti-unti itong nawawala at sabay binigyan niya pa ang binata ng mga paalala. At ipinakita rin ang natitirang oras ng binata upang matapos ang unang floor. At nang makalampas ito sa linyan, ay may bigla na lang umaatake sa kanya ng napakabilis na ilagan naman niya ang mga utang atake, ngunit hindi niya agad napasin sa pangalawang atake, mabuti na lang at naipansalag niya ang kanyang bag na dala, at nagulat naman siya nang makita niya na mga bakal na palaso ang tumama sa kanyang bag, kaagad naman siyang tumayo, at hindi niya napansin na mayroon pa palang mga palaso ang tatama sa kanya. Kaya nagkabutas-butas ang kanyang katawan. At doon po muna nagtatapos ang ating Tagalog recap ngayong araw.